Tatala ng NEDA o ng National Economic Development Authority, nasa 58 billion pesos na raw ang halaga ng pinsalang iniwan ng Super Typhoon Yolanda. Taon-taon, bilyon-bilyong piso ang nawawala sa ating ekonomiya dahil sa mga kalamidad. May report si Dano Tingkungko. Sa loob lamang ng ilang oras, tila binura ng unos ang maraming bayan at lungsod na dinaanan ng bagyong Yolanda. Sa mga satellite image na ito ng UNITAR o United Nations Institute for Training and Research, kitang-kita ang epekto ng bagyo sa mga istruktura, gusali at tahanan. Masakit na sa puso, masakit din sa bulsa. Sa tala ng National Economic and Development Authority o NEDA, umaabot na sa 58 billion pesos ang halaga ng napinsala ng bagyong Yolanda. We're looking at the number of days that they won't be able to plant, they won't be able to go to work. Ito yung mga na-cancel na flights, ito yung mga cancellation by tourists. Sa tala ng Asian Development Bank, sa tuwing may malaking kalamidad sa bansa tulad ng lindol o malakas na bagyo, aabot mula 2.3 hanggang 4.7% ng GDP o Gross Domestic Product ang halagang nawawala sa bansa. Katumbas yan ng 250 hanggang 500 billion pesos. The loss of the stocks of infrastructure and capital for the production, it is really impact on the economy. Ang kinatatakutan ng NEDA, ang posibleng pagtaas din ng antas ng kahirapan sa mga lugar na nasa lanta. Dahil madalas tayong daanan ng mga bagyo, may nakalaang pondo raw ang gobyerno sa rehabilitasyon ng mga nasira mga pampublikong estruktura tulad ng mga paaralan at kalsada. Kailangan lang daw kumilos ng mabilis para maibsa ng epekto sa ating ekonomiya. We might lose the opportunity to make it better, that's one. And two, if it encourages too much out-migration, then you even lose the labor productive capacity. Sa huli, ayon sa ADB, ang kailangang bigyang prioridad ang muling pagbangon ng bansa. Dano Tingkungko, GMA News.